At pagsabog, bigla niya na-realize, oy, hindi ako kasama dito. Sila lang yan. Pwede yun, Attorney Sal. What an excuse. Pag sumabog, nagtuturuan. Oo. Punta naman tayo dun sa kay Bryce, isa sa mga taga-DPWH, na tinuturo niya yung boss niya, na yung pera hinahati sa kanya opisina dahil walang katabing opisina sa DPWH, and then, kasi wala masyadong tao pupunta doon, as in, 100 millions to billions of pesos ang cash na nandoon, box dumadating sa kanya. Pero the boss lang niya ang nagsasabi kung kanino i-divide yung pera at kanino mapupunta. And then, tinanong siya sa camera, sino ang mga tumanggap ng pera Pwede mo bang pangalanan yung mga senador? And then, ang hiniling niya, sige, I'll mention names, pero pwede bang wag niyo na ako ibalik sa Senado? May ganun siya, Atty. Kasi di ba na-contempt siya. Kinontempt siya ni Senator Jinggoy Estrada. And pinangalanan niya si Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. Pero para kay Senator Jinggoy, dinamay lang daw siya kasi kinontempt daw siya. But what do you think, Atty. Sal? Binention lang ba si Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva ni Bryce ng DPWH dahil gusto niyang balikan yung pag-contempt sa kanya ni Senator Jinggoy sa Senado? Malabo yun, malabo. Alam mo, yung Brian obvious naman na nagsasabi ng totoo. Saka may mga picture pa siya di ba? Yung limpak na salapi. Kinuna niya ng picture Malaking yan, malaking, kumbaga, credible ang witness. Nasa dalawang senador na lang, hindi pa sinungalingan nila. They are entitled to the presumption of innocence. Yeah. At medyo mabigat ang mga paratang sa dalawa. But do you think, Attorney Sal, kung ano yung nag-unfold ngayon, so far, nakailang hearing na sa Senado, sa Congress, do you think tip of the iceberg pa lang ito? Hindi pa natin talaga nade-delve talaga yung lalim ng corruption. Kasi flood control lang to. Bulacan pa lang na Attorney Sal, Negros Oriental, yung palang mga na-mention, Attorney Sal, sa mga pagdinig, hindi pa talaga sa buong bansa, Attorney Sal, and iilan lang yun sa mga congressmen. And some of our kababayans are thinking na baka mas marami pang hindi lang na-mention, Attorney Sal. And do you think, habang ina-unfold to, Attorney Sal, ang cry ng ating mga kababayan, pera ng taong bayan yan, pangalanan ninyo talaga ang lahat talaga na involved dyan, hindi yung iilan lang. Alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Kaya nga, di ba, inahamon ko siya, magdeklara ka ng revolusyonaryong gobyerno. Kung talagang wala kang kilalaman dyan, that's the only way to clean them up, to dismiss all of them, to jail all of them. Yun lang yun. Pag hindi mo ginawa yan, either mahina ka or licit ka. Sama ka. Okay, napakabigat yan, Attorney Sal. It's either, di ba, complicit ka, kasama ka sa nagdanakaw ng pera, and pangalawa, you don't have the political will to do the cleaning up or do the job to clean up, Pero Attorney Sal, when the president was in Cambodia, the reporters asked him regarding sa Truth Commission, and sabi niya, I think today or tomorrow yata niya i-announce sino maging part ng Truth Commission. But then, ano ang baka maging redundant? Some people are asking, magiging redundant ba itong Truth Commission na ibubuoy ng presidente, and who are the people involved? Kasi kung bahagi rin naman ng gobyerno, tapos taga-gobyerno ang hahabulin nila, may character ba, may prinsipyo ba, whoever yung mga taong ilalagay sa Truth Commission para habulin talaga yung mga involved dito sa malawakang korupsyon sa Kamara, sa pondo ng bayan. And then, even the powers na ibibigay sa kanila, Attorney Sal, hindi ba ito mag-overlap sa mga government agency na meron tayo? Or ang worry na marami, baka naman kung maibibigay sa isang tao na mahilig sa power tripping, abusuhin yung kapangyarihan ibinigay ng Pangulo sa kanila as part of the Truth Commission. Well, ganito yan, If the president is involved, as many perceive him to be, given the fact that he signs the budget, he examines the budget before it goes to Congress, and then after Congress, he signs it into law. If he is involved
if he is complicit, then he will create a commission which he calls it Truth Commission, but actually it's a false commission para malinis. Mawala siya. Yan ang number one. Ngayon, kung hindi naman siya complicit, may problema ka pa rin. Kasi you're creating a commission in the government to investigate the government. Paano yun? Iimbestigahan mo sarili mo? Yun lang. Well, let's see, Attorney Sal, kung paano makukumbinsi yung taong bayan sa magiging role ng Truth Commission. Wala, hindi mo na makukumbinsi. Ang taong bayan, nag-render na ng verdict eh. Kaya nga ang hamon ko, sabi nila, you're inciting people to revolt. No, of course not. I'm against violent takeover. Gusto ko mapayapa lang. Sabi ko, I'm not inciting the people to go against the president. I'm inciting the president to do his job, to declare a revolutionary government, because under the Constitution, his job is to serve and to protect. Since the government that the people have created no longer responds to the needs of the people, then it is his duty to correct it. That's the only way. Otherwise, wala. Talagang ang perception ng tao, hindi mo na mapapalitan yon. Kaya, kung ayaw niya, the only way is yung kasaysayan natin, nagkaroon ng EDSA 1, mapayapang paghahayag ng damdamin, paglalabas sa kalye, di ba, nabago natin. Ganon din, yung EDSA 2, ganon din. Napalitan din. Pero yun, mapayapa lahat yun. Hindi ako naniniwala sa hindi, pagod na lang yun, maniwala ka sa pagod na tao, hindi lang namomotivate pa ng gusto. Siguro baka this one will motivate them to go to the streets. But I noticed na mayroong mga panawagan ngayon, like sa 13, diyan sa EDSA's line, di ba, sa EDSA. Pero sinasabi na may hindi sa atin yan. Sa DDS yan. Doon tayo sa September 21. Ang sarap pag-umpuhin ng ulo. Pareho din yan. Whether DDS yan, o kayo nasa kaliwa o nasa dilaw, pareho kayo kontra sa corruption. Hindi magsama kayo. Ganun lang kasimple yun. Kasi minsan, Attorney Sal, isa sa mga problema dito, Attorney Sal, when people want to go to the streets, like kung magiging successful yung pagpupunta sa kalsada, like who takes the credit, Attorney Sal? So, yun yung sinasabi nila, ako dyan sa kasi DDS organ, dito tayo kasi ganyan. Pero, Attorney Sal, it doesn't matter if you're DDS pink, dilaw, pula. When we're talking about the issue as serious as this, Attorney Sal, people should unite, di ba, Attorney Sal? Hindi dapat tinitingnan kung ano yung political affiliation mo. I mean, kung gusto mong tama na, itigil na itong mga kamalian na to. We should unite and we should not hindi dapat tinitingnan kung ano yung mga political affiliations na meron kayo. Or, unless gusto nilang makredit sa kanila kung magiging successful itong mga revolution na gagawin nila. Hindi ba nung EDSA 1, hindi lang naman anti-Marcos na nandun, may pro-Marcos din doon. Kaya lang, na-diskontento na sa kanya. Hindi lang mga dilawan nandun, pati mga kaliwa nandun din. Nagsama-sama nga sila lahat eh. Common enemy, kumbaga. Di ganun din ang gawin nila ngayon. Ang importante, magkaroon ka ng a magnitude of people that will come out and stand and shout to the government na enough is enough. Tama na yan. Kung hindi kayo magbabago, kami ang